That is you! That is Earth! Give! Mga kakaibang itsura na nakita sa kalangitan. Ito ba ay tanda na tayo ay malapit na sa end times? Dragon na nakita doon sa solar eclipse. Alam po natin na sa panahon natin ngayon, anumang ilalagay at na-upload sa social media ay pwedeng paniwalaan o makasira sa paniniwala ng iba. Ito ay time prophecy na na-fulfill. Kaya naman, ito ay gawa-gawa lang ng tao. Anong sinasabi ng Biblia? Totoo ba ito? Alamin po natin sa mga video clips po na ito. Ang nakikita natin ay pwedeng paniwalaan para pagkakitaan, para gumawa ng teorya. Sign nga din po ng end times ang mga nangyayari sa kalangitan, yung nature prophecy. Kasama po kasi yan sa mga binanggit ng Panginoon kung tayo po ay naghahanap ng mga sign patungkol po sa end times. Basahin ko po sa inyo, papakinggan nyo. Matthew 24 verse 29, pagkatapos ng mga araw na iyon, ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Second layer of heaven, yung nature prophecy, yung galaxy po mayayanig, lilindol po doon. Di pa po nangyayari yan. Kaya tinitingnan ng maraming mga eschatology na nag-aaral sa mga end times po, yung langit. Ito pa po yung sabi ng bersikulo na kasunod niyan. Sayin po natin, Matthew 24 verse 30, pagkatapos makikita sa langit ang da ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila na ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap at taglayang kapangyarihan at kalwal hatian. Bawat nagaganap po sa langit, eclipse, mga meteorites, mga liwanag, kita po, kamutsari po yung mga nababalitaan natin dahil po sa propesiyang iyan. Kaya po yung dragon na kumakalat po, mga imahe po ng dragon, hindi naman po talaga yan yung eksaktong itsura ng dragon. At hindi rin po totoo yan na nakita sa langit. Editable po lahat yan. Na inedit lang po yan. Bakit nga ba yan ang tinitingnan ng mga tao na itsura ng dragon? Wala po kasing nag-exist na dragon unang panahon. At hindi yan yung tinutukoy ng Biblia. Sa 35 times, sabi ng Panginoon ng kanyang matalim at makapangyarihang espada para patayin ang Leviathan, ang maliksi at gumagapang na dragon sa karagatan. At madalas po kaya nababanggit po yung dragon patungkol po kasi yan kay Satanas. Symbolical yung iba pong tinutukoy ng Revelation. Lalo na yung mga monster po, mga halimaw o beast na sinasabi ng Revelation. Patungkol po yan doon sa gagawin ng mga tao na uusbong po sa huling panahon. Basahin natin yung Revelation. Chapter 12 verse 33, may isa pang nagilagilalas na bagay akong nakita sa langit. Ang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. So yan ay malinong symbolical na lilitaw sa huling panahon. Alam mo kapatid, ginamit ko na yung pagkakataon na yan para ipasok ang pag-aaral na ito. Na yung dragon na tinutukoy dyan ay ahas dati. Yung matandang ahas na lumaki at naging dragon. Sino po yun? Si Satan na dumadaya sa mga tao. Gamit siya ng lahat ng kaparaanan para agawin yung pananampalataya ng tao papalapit sa Diyos. Kaya sa huling panahon din, yung ahas na naging dragon, tatalunin po ng Panginoon. Reign of Jesus Christ. Sa paghahari ng Panginoon, papakita niya dito yung governance niya. Dito igagapos si Satan. Sa millennial reign of Jesus Christ, babaon po siya doon sa pinakailalim. Papakawalan pagkatapos. Pero may madadaya pa rin. Kaya yun kasi yung trabaho niya. Si Satan, yung kaaway ng Diyos, dayain yung tao. Pagkakataong ito, gusto ko pong maunawaan ninyo, hindi lang dragon magpapakita si Satan para dayain ka. Ano yun? Marami siyang kaparaan na nagagamitin para ilayo ka sa Panginoon. Problema mo, di ba? Pagka nagkaroon ka ng maraming problema, hindi ka na makapagpatuloy sa Diyos. Mga pangangailangan mo, sisihin mo ang Diyos kung bakit ka naghihirap ngayon. Mga answered prayer mo, pwedeng gumamit si Satan ng lahat ng kaparaanan para lang ilayo tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po, sa bandang huli, tinalo ng Panginoon yung Diablo, Satanas, sa away ng Diyos. Kaya iniisip po natin ngayon sa buhay natin, alam niyo po, patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoon at patuloy tayong lumalim pag-aaral ng kanyang salita. Huwag kayong magpapadaya na hindi totoo ang Biblia, hindi totoo ang Panginoong Jesus na darating sa pangalawang pagkakataon. No, mga kapatid, maganda po ang layunin ng Panginoon. Yun lang gusto ko sabihin sa inyo kapatid. I hope na marami kayong natutunan. Mapapansin nyo po, iba na po yung background natin kasi kailangan ko pong lumipat doon sa dati ko pong pinagre-recordan. Kasi po, titirahan na po yun. Nakikita na lang tayo. As a missionary, siya misyonaryo po.
Ganun yung buhay ng pastor. Sa ngayon, wala tayong sariling tahanan, wala tayong pinagdadausan na simbahan, kasi house church lang po yung Sunday natin, prayer meeting at mga nagaganap po sa loob ng church, kasama ng mga manggagawa. Pero magpatuloy lang po tayo mga kapatid. Okay? Kung meron kayong tanong, let me know in the comment section. Kung nakarating kayo sa huling part po na ito, thank you. Follow po kayo kung agree kayo sa mga sinasabi ko po. Panood nyo po to sa YouTube, subscribe po kayo at click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga nire-release natin na video. So, ito ang yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.